Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back dito sa YouTube channel natin na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga kwento na naging inspirasyon ko sa pagmamanok. Pag-usapan natin kasi way back 2011, So, 2005 ako nag-graduate 2005 ako nag-graduate ng college, naghanap muna ako ng trabaho. Yung pagmamanok, medyo hindi ko muna naasikaso. Kasi syempre, bagong graduate, maghahanap muna tayo ng pantustos sa pagmamanok. Naghahanap muna ako ng career upstart. So, tinigil ko muna ang pagmamanok. So, nung nakapagtrabaho na ako noon, So, natuto na akong gumamit ng internet, nag-research ako. Meron pang tinatawag na Sabong Forum yata noon. So, meron ako isang very particular na nabasa na statement or article galing sa isang Amerikano. So, sabi ng isang Amerikano doon, time is not on your side pagdating sa breeding. So, kumbaga, hindi ko naman siya naiintindihan nung unang panahon na yon. Binasa yung article na yon. So, talagang hanggang ngayon, ang tumatak sa utak ko, yung title, time is not on your side sa breeding. So, hindi ko pa naiintindihan yon hanggang sa dumating ako dito sa punto na nagseryoso na ako sa pagmamanok way back 2021. Way back 2021, nung nagseryoso na ako sa pagmamanok after nitong mga online sabong na kung saan tayo nakapagpundar ng opportunity. So, nagseryoso ako pagmanok. So, hanggang ngayon, isipin nyo 2011 ko pa na-encounter hanggang limutan touch para sa statement na yun, very attached para sa statement. So, ano ang connection nun dito sa pagmamanok ko? Ano ang naging connection sa pagmamanok ko? So, eto, sabi ko nga sa inyo, ngayon ko lang naintindihan lately kung anong ibig nun. Yung 2021, nagseryoso, nagbe-breed na ako, nag-umpisa ako mag-breed ng mga manok ko. Ngayon, tuloy-tuloy ang breeding ko since may pera, since may budget, since may facilities, may mga tao ako. Tuloy-tuloy ang breeding ko, laki ng gastos. Dami kong manok. So, tuloy-tuloy. So, di ba sa atin may season tayo ng early bird, may season tayo ng local born, may season tayo ng national born, may season tayo ng late born, and of season pa. So talagang halos limang breeding season meron tayo, Ngayon, sa limang yan, tuloy-tuloy ang breeding ko ng papuro. So early bird sa local. Early bird, gagawa ko ng hiwalay na pamilya ng papuro ko ng Bruce Barnett. Local, ibang pamilya na naman ang papuro. National, ibang pamilya naman ang papuro. Late born, ibang pamilya na naman ang papuro. Tapos, off-season, ibang pamilya naman ang papuro. So, kumbaga, dumating ako sa point na ang nakatali ko mga puro sa farm ko, napuno ko ang talian ko ng 1,000 manok. Napuno ko siguro ang puro na nakatali, mga 300-400, Hindi pa ako nagbebenta ng manok noon. So, first 2 years ng breeding ko, hindi ako nagbenta ng mga manok, Kasi talagang gusto ko mapili muna sila ng maayos, makilala sila, maobserbahan sila. So, alam ko, ang ilan sa inyo dito na nagtatanong sa atin, medyo suplado tayo noon, ayaw natin magbenta ng manok, Kasi nga, inaaral ko pa talaga sila. So, ang dami kong manok. So, from the negative point of view, ang daming basura sa farm, ang daming nakatali. In fact, yung inuupahan ko dito, yung mayari, yung mga kaibigan ko, sabi sa akin, ang papangit na manok mong nakatali. Papangit. So, ako naman, masakit, pero kailangan kong tanggapin kasi yun ang katotohanan. So, yun ang negative side. Yung positive side naman para sa akin, naaaral ko sila. Sino ba naglalabas ng pandak? Sino ba naglalabas ng matangkad? Sino ang naglalabas ng magaling? Sino ang naglalabas ng sugod? So, kumbaga, which is which, who is who. So, with that process, mas nakilala ko sila, mas natutunan ko sila, mas nalaman ko sila. So, hindi lang sa puro yun, So, pati sa crosses, early bird, ibang combination ko ng crosses, may iba akong experimental, local may ibang experiment, national may iba akong experiment, late born may iba akong experiment.
So talagang napaka-gulo ng utak ko noon, napaka-likot ng breeding ko, ano. Kumbaga halos lahat ng bloodline na pwede kong mabili kasi nga sabi ko nga, medyo nakapagpundar tayo, may ipon pa tayo that time. So binili ko lahat ng klase ng materyales na kaya kong bilhin, na gusto kong bilhin. Kasi gusto ko talaga silang matutunan, gusto ko silang makilala as early kasi naging ugali ko to, ano, even sa career ko sa corporate, as early. I really want to fail early. I really want to fail early para makita ko what will work. So ganun, no? Naging tuloy-tuloy ang sistema ko ganun for the next 2 years after ng breeding. And then, on 4th year, on 4th year, nag-champion tayo sa World Slasher Cup. Nag-champion ang mga manok natin. So, solo champion, mga Bruce Barnett na yon, mga Airwolf, may mga blue face blood. So, talagang doon natin nakita na talagang kaya na mag-compete ng mga manok natin doon sa gitnaang labanan. And, nakorek ko na ang station nila, napaganda ko na sila. So talagang ang daming pinagdaanan. Now, anong relation nito doon sa nabasa ko na sinabi ng Amerikano na time is not on your side sa breeding? So kung maalala nyo, yung mga naunang breeder sa atin, yung mga matanda, since hindi pa naman gaanon kasagsag ang labanan noon, yung stag derby nung mga hindi ko alam kung may stag derbies pa stag derbies na noong mga 1990s, 1980s, 2000s, di ko alam eh. Pero doon nila nasabi na time is not on your side dahil pag magbibreed ka ng battle crosses, doon ka lang sa season. Kung national, battle crosses lahat. Kung early bird, kung local, puro battle crosses lahat. So pag gagawa ka ng materyales, off-season mo gagawin. So ibig sabihin, sa isang taon, isang beses ka lang gagawa ng materyales. And pag hindi mo nakuha ang gusto mong materyales, next year ka na naman ulit susubok. So kung failure ang breeding mo, kung hindi magagaling ang napalabas sa experimental crosses mo, next year ka na naman ulit susubok. So doon ko nakita or doon ko na-realize na yung sinabi ng matandang Amerikano na yon, time is not on your side, nandun yung applicability or relevance niya, no? Kasi kung gagawin mo nga naman yun, halimbawa, mag-eksperimento ka ng 10 crosses. Kung isang beses mo lang i-cross sa isang taon, kung failure, next year susubukan na naman, kung sa pang-11 cross, doon mo nasubukan, na tumama, na nagnik ang mating mo, ibig sabihin yan, guys, 10 years in the making ang breeding mo. 10 years in the making ang breeding mo. So sa atin, nakuha natin on the 4th year ang pinaka-prestigious na title ng World Slasher Cup dahil magulo ako sa breeding. Makulit, magulo. So, kumbaga, I have failed early. Marami akong tinapon, marami akong kinatay na mga materyales hanggang sa nagawa ko na ito ngayon sina Legolas, nagawa ko na sina Airwolf, magaganda na sila. Ang pinagmula ng mga Bruce Barnett natin, ang papangit talaga, lele, ang pakpak, aninipis ng katawan, ang igsi ng paa, talagang totally scratch. So, since yung sabi nga ng matandang Amerikano na yon na time is not on your side, ginawa ko siyang principle sa breeding, ginawa ko siyang challenge sa breeding ko. So ang iba, kung gagawin nila isang beses lang sa isang taon mag-experiment or gagawa ng cross, ako as much as possible as I can. So 5 beses akong gumawa ng cross sa isang taon, 5 beses din akong gumawa ng pamilya ng peers sa isang taon. Kaya medyo mabilis ang naging resulta sa akin. Mabilis ang development ng farm ko, mabilis ang development ng bloodline ko. So magagawa mo lang naman yun kung nakafocus ka sa farm, kung medyo may resources ka, kung may facilities ka, kung may mga tao ka, you can do a lot of things with breeding. Pero kung hindi, wala talaga tayong magagawa. Medyo mabagal talaga ang magiging progress natin. So imagine niyo, kung 5 times akong gumawa ng pures sa isang taon, 5 times na puro 5 klaseng pamilya na magpipinsan lang naman niya, magtitito, sa loob ng 5 years, ang equivalent niyan, 25 years in the making. So since 4 years natin na tsambahan yung World Slasher Cup, 20 years ang katumbas ng pag-develop nun sa iba.
20 years ang katumbas na pag-develop sa iba. Sa atin, 4 na taon lang dahil nga binombahan, tinuduhan natin at the early stages pa lang. Ang dami nating tinapon na basura, nag-expect tayo ng failure, nag-expect tayo na talagang marami tayong aalisin na bloodline for the sake of finding the golden goose, which is natagpuan natin. So ngayon, medyo stable na, napaganda ko na, magagaling na, maayos na. So, yung fighting style na hinahanap ko, nakuha ko na. So, masasabi ko na, time is on my side sa breeding. So tingin ko kung hindi ko na-encounter yung salita na yon, kung hindi ko na-encounter yung article na yon ng Amerikano sa pagbabasa ko, sa pagre-research ko, sa pagsasaliksik ko, I think hanggang ngayon, ang bagal pa rin ng development ng farm ko. So sa mga kapwa natin na breeders, I'm just sharing with you my half cent of story, na sana kapulutan nyo ng aral at tingnan nyo rin kung magagawa nyo. Kasi ako, ginawa ko talaga, nag-focus ako sa Bruce Barnett sweaters, nag-focus ako sa Blueface, and then ngayon may mga dagdag na tayo, may mga lemons na tayo na nagpapanalo sa mga Blueface natin, nagpapanalo sa Bruce Barnett sweaters natin, may McLeans na rin tayo, may mga bulik na tayo. So kumbaga, lahat yan dumaan talaga sa pagtetesting ko, hindi ko naman binibenta yan hanggang hindi ko natetesting. Kaya kumbaga ngayon, confident na ako na magpadami, confident na ako na lahat ng family na nagawa ko ng mga Bruce Barnett, sila talaga yung gusto kong manok. So tandaan nyo guys, sa panahon na to, time will be on your side.